Pinalikas ng ilang residente sa Metro Manila kung saan nakataas ang signal number 4 dahil sa super bagyong Karding. Ang biglang paglakas nito sa loob lang ng 24 oras, tinawag na period of explosive intensification ng pag-asa. Nakatutok si Danoting Kungko. Pinupina ang ilang billboard sa EDSA para makaiwas sa sakuna ngayong nakasailalim sa signal number 4 ang ilang bahagi ng Metro Manila. May forced evacuation na sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Partikular sa mga high-risk area tulad ng Tagumpay Extension, Tumana, New Greenland, Clemencia at Isla Puting Bato. Mula sa tropical storm, biglang lakas hanggang umabot sa super typhoon status ang bagyong Karding sa loob lang ng 24 oras. Period of explosive intensification ayon sa pag-asa. Dalawa ang landfall scenario, sa Polillo Island o kaya sa boundary ng Quezon at Aurora. Dahil dito, mahahagip din ng ulan at hangin ng bagyo ang Metro Manila. Ito po yung tinatawag nating torrential. So, malakas po yung buhos na yon. So, kung ang ating area ay matapat doon sa cloud cluster na yon na magbubuhos ng ganun kalakas, tsak po na malawakan pagbaha at biglang pagbaha. Nakaalerto na rin daw ang Meralco sa posibleng epekto ng superbagyong Karding sa supply ng kuryente. Naka-standby na raw ang kanilang mga tauhan para agad makaresponde sa anumang aberya. Naka-red alert status ngayon ng mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Office ng Regions 1, 2, 3, 5 at CAR at patuloy ang pagmonitor sa sitwasyon. Dahil maglalandfall ang superbagyong Karding sa bisperas ng ika-13 anibersaryo ng bagyong Ondoy na namerwisyo noon sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya, hindi kaya maulit ang nangyari nung delubyo? In terms of rainfall, sa ngayon sa nakikita natin mas mataas pa rin yung kay Ondoy. Pero base sa initial estimate natin ngayon, base sa mga radar na ginagamit natin, merong 50 hanggang 100 mm per hour na maaring ibuhos na ulan. Pero hindi naman yung buong radius ng bagyo. Although meron siyang area na mayroong malakas nga, sinasabi nga ni Engineer Galang na mayroong nakikita tayo na 50 to 100 millimeters in an hour. So dahil nga naman tumatakbo nga din naman yung bagyo, hindi nagpo-concentrate sa isang lugar. So mabilis itong bagyo na to, 20 kilometers an hour yung takbo niya. Hindi kamukha nung panahon ng Ondoy, mabagal ang takbo ni Ondoy, maraming cluster of clouds na malalakas ang intensity. Danoting Kungko, nakatutok 24 oras.